So as we remain standing, let's open our Bibles to 1 Corinthians 9, verses 19 to 23. 1 Corinthians 9. Ginatamyaw tagali sang mayong aga ang aton mga viewers online. Sila ni Brother Robel, Sister Charmaine, and Sister J.Ann. At sino pa ang mga malantaw later, mag-replay sa aton nga live. Konnichiwa sa sa mga taga-Japan dira, and sa ibang pang maglantaw karon sa aton nga live. So let's read 1 Corinthians chapter 9 verse 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. And unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jew. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To the weak became I as weak, that I might gain the weak. I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. So let's pray for a while. Lord Jesus, we thank you, Lord, sa sining adlaw, sa iyong mga grasya, sa iyong mga presensya. Lord Jesus, we pray for your anointing, for the anointing of your Spirit, Lord. Anoint me as I preach your word, anoint your message, and anoint everyone na nagapamati isang sining mensahe. Open our hearts and our minds, Jesus, na mag-absorb kabay pa nga ini nga pulong pamunga sa among nakabuhi, Jesus. And bless everyone nga ari diri subong. And we give you all the glory and honor and praise. This we pray in Jesus' name. Amen. We say praise the Lord. Praise the Lord. You may be seated. So ang title sa ating message this morning is By All Means Save Some. By all means save some. So sa bisan ano nga paagi, magluwas kita sang iban nga tao. So again, thank you Jesus for our successful events last week. Back-to-back na events. I know in kapoy gid ang kadaysa, especially ang mga young people, ang God's Force, the Sister Angel, no, appreciate mo na mo na iyang pag take over sa leadership sa young people. For now, kay wala pati si Brother John. Pero kita naman din bawi ni Sister Angel ang iyang kalipay sa pag-Thanksgiving. Kita naman ang iyang pag-enjoy, pag-timalos ang kakapon. Ano na sa Brother Mark? Oh? Hindi naman ako siya kung anti-war tayo, kita matakas ng bola ng 30 pa. Ipagbawa ko ito, ako siya ng muna ni Anay, yung ko actually pwede makumtaas sa government kung gusto nyo. Ano ng barangay hall? Oo, pero siyempre sarado. Okay, Sunday. Sige, huwag mo siyang ipakantaan na eh. Anyway, so thank you Jesus sa aton events nga gin-sustain kita sa aton nga pusog kag sa cooperation gid sang kada isa. And of course, pag-upod gid ni Jesus sa aton nga mga ginaubra sa church. And also after sa Thanksgiving service naton, this week ang bilong nga kalibutan nag-celebrate man sang ginatawag naton nga Christmas.
holiday. And this holiday has caused differences in beliefs and practices among Christians. Lain-lain ang aton nga pagbaton kag pag-intindi sa ginatawag nga Christmas. Kag sang una, magsiling kita Christmas, ginambala na sa aton sa church nga basta wala kita ga-celebrate ng Christmas, pero wala kita nagpadalong sinaba. So, kada tuig amo ni ang ginaistoryahan ang Christmas, no, kadamo sang controversy nga kuno iya ina sang pagano kaya nag-originate na siya sa isa ka pagan nga festival. Naging topic ni siya sa debate and disagreements among Christians, even among the Apostolics and Pentecostals. Isa ka ginapatihan nga doktrina pero lain-lain ang interpretation, kag lain-lain ang standard when it comes to traditions. Ang UPCI nag-celebrate Christmas. Yun lang daw ko ang explanation sa ilang General Superintendent nga si David K. Bernard. Why they celebrate Christmas? Kag naintindihan po ang iyang punto. Although ang head sa UPCI naga-celebrate, pero wala siya naga-prohibit nga mag-celebrate sa Christmas, pero hindi tanan nga UPC churches naga-celebrate. Si Pastor Raymond Woodward sa Capital Community Church, under man siya sa UPCI, naga-celebrate man sa Christmas. Si Pastor Rick Mayo sa Cornerstone Pentecostal Church, naga-celebrate man Christmas. So sila ni mga dalom na ginang ilang pagtuon sa Word of God pila na years, no, kag mga tag-as niya posisyon sa church, Apostolic Church specifically. Bisa na gina-follow kung evangelist nga diri man lang sa Bacolod, no, pero foreigner siya. Nagapang-rebuke ni siya ganiya sa mga demonyo, no? Kag nagapang-call out sa mga pastors in sheep's clothing. Kag sa mga apostolic nga nagaubrabla sa mga hindi amo, he is very vocal sa pag-rebuke and pag-call out sa mga salawayon. Nakita ko ang iyang video December 25, nag-greet man siya Merry Christmas. So my point is, may mga apostolic nga naga-celebrate sa Christmas. Except lang sa mga tam-an gid ka stricto and tam-an ka conservative nga mga apostolics. Tam-an ka by the book or to the dot gid ang pag-observe sa Word of God. Like, kung ano ang nakasulat, kung ano yung literal na nakabutang sa Bible, amo lang gina siya. Why dugam wala sobra. Kung kaysa kasurubra na kaysa labang pag-interpret. So before I say anything else, klaroon talanaw, we are not here to celebrate any pagan rituals or practices. We are here to understand kung ano bala dapat ang aton nga stand when it comes to Christmas. So paano bala kita dapat mag-react kung may mag-greet sa aton Merry Christmas? No? Kaya hindi malikawan every year may Christmas gid. And we have to face this same situation every year sa eskwelahan, sa obrahan, sa mga pamilya naton. So mayo gina nga intindi kita sa aton nga stand. Hindi kita maglapaw, hindi kita kung natawag-tablas ng iban, ito ka mga weirdo sa aton, no? So I just pray nga maging open ang aton nga mind sa pag-intindi sa sininga bagay. Kag maglapat pagit ang aton nga hibalo sa pulong sang Dios without compromising our faith or ang aton nga obedience sa Ginoo. So kada adlaw sa aton nga pagpangabuhi, kadamo sang butang nga ginausar naton nga ang ila mga origin or kung ano man ang ila nga ginsuguran
wala na naga-define sa ila kahulugan subong. For example, did you know that the names of the days of the week came from ancient pagan gods and celestial bodies? Sunday, Sun's Day. Ginasimba ang adlaw. Monday, Moon's Day. Ang moon ginahimo Diyos. Tuesday, Tuesday, T-I-W, Tuesday, or Tyr, T-Y-R, Norse god of war. Wednesday, Woden's Day, or Odin's Day, chief Norse god. Thursday, Thor's Day, si Thor, Norse god of thunder. Friday, Frigg's Day, or Freya, Norse goddess of love and fertility. Saturday is Saturn's Day. Si Saturn is a Roman god of agriculture. So, pito ka mga Diyos-Diyos ginhalinan sang days of the week. So, ini nga mga pangalan na ginagamit natin Monday to Sunday. Naghalin sa Roman and Norse mythology, mga Diyos-Diyos or pagan gods. So, kung ang balo natin nga naghalin ini sa pagano, dapat hindi kita magamit sini. No? Dapat ang balon ta unang adlaw sa simana, ikaduwang adlaw sa simana. Saan ka ga-eskwela, Sister JM? Basta sa unang adlaw sa simana, likawan mo gid ang Monday. Kay iyas ang pagano. No? Gets na intindihan nyo? Magambal kita, Happy Monday, Happy Tuesday, or have a blessed Sunday. Okay, blessed Sunday mo pa. So, kung mag-greet ka sina, wala ka man nag-worship sa sun. No? Happy Monday, wala ka worship sa moon. So, the same goes sa months of the year. May mga bulan sa aton calendar nga ginpangalan sa pagan gods. January is named after Janus, Roman god of beginnings and gates. February, Februa, a Roman purification festival. Ang balo nilang karon magkupya ka mo sa mga gods, karon nilang sisulaton. March is named after Mars, a Roman god of war. April, possibly from Aprilis, related to goddess Venus. May, from Maya, Roman earth goddess. June is named after Juno, a Roman goddess of marriage and women. July, originally Quintilis, renamed for Julius Caesar. August, originally Sextilis, renamed for Augustus Caesar. September, October, November, December, mga Latin words na lang ni Septem means 7th month. Octo, 8. Novem, 9. And Decem, 10. So, kung may magambal nga ang Christmas, iyas ng pagano, so, paano ni ang days of the week, ang months of the year, no? Kay naghalin man ini sa pagan origin. And aside from that, even birthday celebrations, birthday cakes, nag-originate man na sa pagan culture. In ancient times, round cakes were baked for Artemis, the moon goddess. Candles were placed on those cakes to resemble the glowing moon. And the smoke from the candles was believed to carry prayers for the gods. That's why kung mag-blow ka sa candle, ginapa-wish ka. Kaya ang aso sa kadila, malabot ang wish mo sa mga Diyos-Diyos. So dapat hindi na kita mag-wish, dapat mag-pray na kita after natin blow sa candle. But we still blow the candle, so that is still na kwan sa
ancient or pagan na practice. So the point is, ang ini nga tradition nag-originate sa pagan nga culture. Pero sa aton nga panahon, kita ta nga halos bilog nga kalibutan, no, including Christians. Nagagamit kita sa birthday cakes, kung may birthday, without worshiping Artemis, no? Or wala kita nagapati ang aso, pagka-blow mo dara makadto sa Diyos, wala kita nagapati sina. Amo man sa wedding rings. Ang ini nga tradisyon ng paggamit sa wedding rings, may araman ni siya pagan origins. Pero subong bisan mga apostolics nagagamit sang wedding rings as a symbol of love and commitment. Even the exchanging of gifts. Kita nag-exchange gift man kita. No? So in Roman times, during the feast of Saturnalia, people did exchange gifts as part of honoring pagan gods and celebrating the season. So at this pa niyan sa time ni Jesus, or at this pa nagsugod ang Christianity, may anatayas ang exchanging of gifts sa Roman culture. So although the feast of Saturnalia honored Saturn, an ancient Roman god or the god of agriculture and harvest, pero ang pag-exchange ng gifts, hindi ito saya na gina-offer sa mga Diyos-Diyos. Exchanging of gifts to ya between people. Biskan gina-offer nila sa amon ng festival, pero hindi ito ya para sa mga Diyos-Diyos. So sa naglakta ng mga Christians, nagbago ang meaning sa gift giving. Christians did not view gifts as offerings to pagan deities, but as expressions of love, generosity, and remembrance of God's greatest gift. So ano ang ginhatag sang Diyos sa aton? Ang greatest gift sang Diyos sa aton is His only begotten Son, Jesus Christ. So ang ini nga practice nagpadayon, pero nagbago na ang iyang buot silingon, ang iyang kahulugan sa sini nga practice. So actually kadamo pakita sa mga traditions nga kung usisaon gid naton ang origin, ang ginhalinan niya, makibot ka nga hindi gali namin, no? Pero kung palaparo naton ang aton pinsan kag pag-intindi, makabalo kita sang kung ano dapat naton himuon. Kung tun-an nato ng pulong sang Dios kag hibaluon ta ang ini nga mga butang, no, makabalo kita kung ano ang maayo nga pwede naton padayunon kag ano ang kinahanglan naton likawan. So my point is, may mga butang sa kalibutan nga may ginhalinan nga hindi maayo, pero sa subong bag-o na ang kahulugan, bago na ang meaning. Ang Bible naghambal sa Psalm 24:1. The earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. So ang bilog na kalibutan, iya niya sang Ginoo. No, ang tanan nga ara sa kalibutan, iya sang Ginoo. Si Apostle Paul nakatudlo man nga kita nga mga believers may ara kita freedom or liberty nga magkaon bisan pa sa mga pagkaon nga ginabaligya sa pagan markets. As long as ginbaton mo ina kag ginpangamuyuan kag ginpasalamatan sa Dios, you are free to do so. As long as you know nga wala ka naga-worship sa idols or sa iba nga Diyos, you are free to do so. 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. Do all to the glory of God. Amuna ang pinaka-bottom line. No, nagahatag bala kita kadayawan sa Diyos? Ano ba lang intensyon naton sa pag-ubra sa isa ka butang? Is it to glorify God?
So if it is to glorify God, then you are free to do it. Amo nang freedom nga ginhatag sa atos ng Diyos. Sa verse 33 ng 1 Corinthians 10, even as I please all men in all things, not seeking mine own profit, but the profit of many, that they may be saved. So ang goal ta diri is para sa iban. Nga basi pa lang maluwas man sila. Siling sang gimbasa ta kagina sa start, 1 Corinthians 9 verse 19 to 23 sa 19. For though I be free from all men, yet have I made myself servant unto all, that I might gain the more. So, buot silingon, may ara freedom si Paul. Kag hindi siya gapos sang ilang culture or sang any religion or so kung ano man ang kinapatihan sang iban. He is free from all men. So, hindi niya kinanglan approval sa ibang nga tao. So, pero despite sang ina nga freedom, wala si Paul na pinagusto na lang. Mas ginpili niya maging servant para sa iban. Mas ginpili niya makitungo sa lain-lain ng mga tao that he might gain the more. So, amo nang iyang motivation ang kalag sa iban nga tao. So 20, and unto the Jews I became as a Jew, that I might gain the Jews. To them that are under the law, as under the law, that I might gain them that are under the law. To them that are without law, as without law, being not without law to God, but under the law to Christ, that I might gain them that are without law. To weak became I as weak, that I might gain the weak. So si Apostle Paul nag-adapt sa culture sang tao, kag sa sitwasyon, without breaking God's rules. Ang ba niya? Being not without law to God. Busilingon, waay sa may labag sa kasuguan sa Diyos. So nga ang amo na si Paul nga nag-adapt siya sa lain-lain nga culture ng tao para mas maintindihan niya ang tao, para mas maintindihan siya sa tao, kag ang mensahe ni Jesus maglabot sa ila. Sa mga Jews, ginarespeto niya ang ilang mga costumbre or mga ways nila, ang ilang mga pamaagi. Sa mga Gentiles, wala siya nagpamilit sa mga Gentiles magsunod sa mga kasuguan para sa mga Hudiyo. Sa mga maluya or weak in faith or sa mga baguhan sa pagtuo, gina-give up ni Paul ang iyang freedom for the sake sa mga wala pa kaintindi or mga kulang sa hibalo, nga hindi sila ma-confuse sa actions ni Paul. Nga ginawbaran ni Paul, inamaminsan sila nga pwede na ayhan. Kaya kulang sila sa pag-intindi. Ginalimitahan ni Paul ang iyang actions for their sake. Nga hindi sila masandal sa ila panglakaton sa Diyos. So, tandaan ta, wala ni Paul in Isla ng iyang message about Jesus. Only the approach. Kagang iyang goal was always the same. To win people to Christ. Siling niya, I am made all things to all men, that I might by all means save some. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you. So, ang tanan nga ginaobra ni Paul is for the gospel's sake. So, I think amo na ang pinaka-effective nga paagi sa soul winning. Kinanglan natin palaparo ng aton nga pinsar, kinanglan natin palaparo ng aton pag-intindi sa aton nga pagtuo sa Diyos. Maging sensitive sa culture sa iban, kag maging 100% committed kay Jesus.
Maging sensitive kita sa cultures ng iban, pero wala kita ga-compromise. No, as long as wala kita nag-compromise sa aton nga pagtuo sa Dios, wala kita nag-worship sa mga Dios-Dios. Maski ano nga paagi nga madala naton ang tao sa Dios, we can do it. Amen? So balik kita sa Christmas, no? Kabaluman kita ng Christmas, wala nakabutang sa Bible kung saan ang exact date nga natawo si Jesus. And historically speaking, ang December 25, kabaluman kita nga naga-overlap ini or nagadungan ini sa Roman festivals like Saturnalia, which honored Saturn, the god of agriculture and time, and the birthday of the sun god, Sol Invictus. So hindi na ni madinay nga amo ni ang ginhalinan sa Christmas holiday. However, early Christians did not adopt Saturnalia worship. They did something entirely different. They proclaimed Christ as the true light, not the sun. So this was replacement, not participation. Bukod silingon ang gina-celebrate subong during Christmas, no, hasta sa aton nga time, is ang pagkatao ni Jesus. Hindi kung sino man nga Diyos. Kagang pagkatao ni Jesus is biblical. Natabo kag-aral kinaya sa Bible. So ano yang wala sa Bible nga dapat naton likawan? Si ho ho ho. This is not Claus. Why na siya sa Bible? Ara naghalin gid na iya sa pagan nga origin. Although kung nataon naton ang idea nga may Santa Claus daw kamayo man, kag nostalgic na siya para sa amon nga nagdako nga may Santa Claus. Kay isang gamay kami, magpakabit kami na Christmas season, excited kami magtulog temprano pa. Kag mapakabit sang medyas nga stretchable. Eh pagkaaga puno-puno excited kami mabugtaw. So daw kaayo man, no, kay ginapalipay ni Santa Claus sa mga kabataan. Galing kay wala na siya sa Bible, kag wala na siya naghatag glory sa Diyos, naghatag na siya glory kay Santa Claus. Kag kung tuduan mong bata magpati kay Santa Claus, ga-promote ka binutik. Kay ang balon mo nga gintagaan ni Santa Claus, gali ikaw ang nagputang sa mga pagkaon sa medyas. So, wala na siya sa Bible. Ang Halloween, klaro na yung laing ginasiya, no? Pag wala na gina-promote si Jesus, unlike sa Christmas, nga gina-remember sa tao ang pagkatao ni Jesus. Bisan pang word na Halloween, mayo na siya. Remember, All Hallows, All Saints, Halloween. Pero kabalo naman ta nga ang Halloween, no? Kung sino gina-promote na dira every October 31 or November 1 and 2. So mga kabataan, mga tao nagasoksok sa mga morto, kag mga aswang, no? Mga aswang kag demonyo. So ang Dios wala na nanamian sina. Siling sa Romans 13:12, let us cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Tandaan ta, whatsoever you do, do all to the glory of God. So ang pag-spend natin time with our family every December 25, ang pagkaon sa mga lechon, kag mga nami, nga mga pagkaon every Christmas season, every December, pag-upod sa pamilya natin, ang pagdumdum sa pagkatao ni Jesus, and giving thanks to God. These are not demonic. Mga maayo gini tanan nga mga buluhaton every December. Pero kung i-apply mo gid ang origins ng Christmas, wala tawon ta, siguro may ara pa man gid mga grupo nga iban nga naga-worship sa adlaw, no? The sun, like mga Hindus,
naga-worship sa adlaw. Pero sa aton panahon magambal kita Kristiyano biskan ano pa na denomination, ang ilay nga pag-interpret sang Christmas is pagkatao ni Jesus. Takson ta lang si Santa Claus sa picture kanang mga flying reindeers, no? And as long as wala kita nagasimba sa kahoy nga gina-condemn sa Jeremiah chapter 10, wala kita nagasimba sa Christmas tree, may ara man argument nga ang Christmas tree kuno amo na siyang gina-refer sa Jeremiah chapter 10 nga hindi ka magsimba sa kahoy. Pero sa Jeremiah chapter 10 naman, kung usisaon mo, ang mean dira is ginokit ng mga tao, mga kahoy, nga ginhimo, Diyos. Amo na siya. So, kamo na, inyo na iya freedom kung ano ang pag-isindi nyo dira. So, mas safe kung wala. Pero kung ara, hindi ka man na silang ipang-condemn mo nila kasimba. Wala man sila nagsimba sa kahoy. So, as long as wala kita nag-aubra sa any pagan practices, I believe wala kita sa problema. Romans 14:5-6. One man esteemeth one day above another, another esteemeth every day alike. Let every man be fully persuaded in his own mind. He that regardeth the day regardeth it unto the Lord, and he that regardeth not the day, to the Lord he doth not regard it. He that eateth to the Lord, for he giveth God thanks. And he that eateth not, to the Lord he eateth not, and giveth God thanks. So ang ini nga scripture nagasilay nga may mga believers nga nagapati, nga may mga adlaw nga mas importante sa ibang adlaw. May mga believers man nga nagapati nga ang tanan nga adlaw palariyas lang. So ang punto ni Paul nga wala sang may sala sa sini nga duwa ka grupo, malay-lain ang ginapatihan. Busilingon nga ini nga mga adlaw o mga okasyon, hindi man ni sila mga malain. But at the same time, wala man ini gina-consider nga sacred. So they are neither holy or unholy. What matters is kung sino ang gina-honor naton sa atong tagipusoon. So kung ang tao nag-greet sa isig kapareyo niya nga may kalipay kag may maayo nga tuyo, so it doesn't mean nga naga-worship na siya sa mga Diyos. So kung may mag-greet sa imo Merry Christmas, no? Merry Christmas. Merry means ano? Happy. So it's like saying Happy Monday, Happy Sunday, Happy Christmas Day. So what's the difference? Kay December 25 is known to be the Christmas Day. Nagamit na siya sa secular na terminology ang Christmas Day. Hindi na siya religious, no? Hindi lang na siya limited sa religious na gamit. So daw parehasan ang ginambalan ng tao nga mangin malipayon ka sa sini nga adlaw. No? So sa una may mag-greet gani sa Merry Christmas ang sabat sa mga conservative nga mga apostolics nga adlok makasala. Happy Holidays, Merry Christmas, Happy Holidays. So hindi bala parehas man lang na. Kaya ano nga holidays ang ginamin mo kay Christmas time man. So meaning, nag-participate ka man gapon ka, nag-greet ka. Kung hindi ka mag-participate, hindi ka magsabat. Busilingon, Happy Holidays means Merry Christmas. Or kung ginakulbaan, kapag itang ibang ginakulbaan, sa magambal, sa word ni Christmas, may mag-greet ka ni Merry Christmas, ang sabat, likewise, or same to you. Meaning, parehas lang ang greetings to, equivalent sa kinambal mo. Ibalik ko lang sa imo. Kung sa uno, pabala, reverse. Din balik mo ang greeting. So, parehas man lang na.
So, subong kung may nag-greet sa imo Merry Christmas, imbes nga mag-worry ka nga, hala ba siya rin sa pag-ano? Ano ni ba si makasala ko din, no? So, ano imo na ton? Batuna ang iyang nga greeting kay mayo man ang iyang nga tuyo sa imo. No, kagbalusi, Merry Christmas and God bless you. Hindi kita nablang hindi ta pag-iputang sa box bala ang pwede naton mahimo kag wala kita nagpasala, no? Amo ning kagabi kinapanguyuan ko, Lord, ani ma plaster ko lang git kay for a long time wala ta iniging padalman git sa alin sa una. Magamba lang sa una ang iban na apostolic nga nauna sa aton nga why lang naka-celebrate nga kay iyan sa pagano. Okay, but something in your heart bla doesn't feel right. Ano ka, hindi ka kabalo kung maano ka. Pero once kabalo ka sa imong stand, kung ang imong limitasyon, you have freedom or liberty. Amo na ginhatag sa aton sang Dios sunog kay Apostle Paul. So, tandaan na to na maghambal kita Merry Christmas, hindi kita magpa-impyerno. Because God looks at the heart. So, ano ba lang aton nga intensyon? Ginpinsa mo ba lang yawa sa nag-greet ka Merry Christmas? No, nag-worship ka bala sa Diyos? Nagsimba ka bala sa adlaw sa nag-greet ka Merry Christmas? So, ang pag-greet sa iban, parehas na nag-greet ka sa Happy Birthday or Happy New Year. Parehas man lang na. Kung heart mo wala nag-worship sa Diyos, isa lang ni siya ka cultural greeting or social courtesy. So, ang magbanding sa imong pamilya sa adlaw sa Christmas, sala bala ina kung hindi. Kung mag-intra ka guro sa pahubog, muna ang sala. Dapat, kung obrahon naton maka-glorify sa Ginoo. Hindi nga nag-upod ka man blend sa ila sa mga sala ng mga practices. So again, whatsoever you do, do all to the glory of God. So, ang tanan nga mga debate about Christmas, kung saan ginatao si Jesus, sa mga traditions, kag ang tanan nga questions parte sa pagan origins ng Christmas, importante gid nga mabalaan ta ini nga mga bagay. But hindi kita malipat sa pinaka-importante sa tanan. Ang pinaka-rason nga nagpakatao si Jesus. Nga nagpakatao ang Diyos. It is for us. We are the reason nga nagpakatao si Jesus. We are the reason why He suffered and died, silang sa ating kanta. So nag-anto siya, nagpakamatay, na hindi niya man ito kinanglan obrahon because He is God. He can do whatever He wants to do. Pero because He loved us, amo na nga nagsakripisyo siya. Amo na nga nagpakamatay siya para sa aton. Siling sa aton the logo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Luke 19:10, for the Son of Man is come to seek and save that which was lost. So napakatao ang Diyos para sa aton nga mga makasasala, para tagaan kita sa pag-asa, para patawaron kita sa aton nga mga sala, kag tagaan kita sa kabuhi nga wala sa katapusan. Amo nang pinaka goal sa Diyos nga ang tao di sa kalibutan. Kapo sa magambal, God is love. No? God loves you. Pero si Jesus wala lang siya nagambal, I love you. Ginpakita niya sa iya action. Ginpakita niya iyang agugma through His humility. Sa pag-serve sa tao, biskan siya ang hari, biskan siya ang Diyos. And ultimately,
sa paghatag niya sa kabuhi niya sa cross. So ang adlaw sa pagkatao ni Jesus, it was just the start sa plano sa Diyos nga ipakita ang iyang gugma sa tao. That's why sa sining nga time, kung saan ang mga tao dumdum sa pagkatao ni Jesus, this can also be an opportunity for us na maglabot sang ibang nga tao, especially ang aton mga pinalangga nga magpalapit man sila kay Jesus. Mga pamilya naton, mga tupad-balay naton, mga friends naton, that we might by all means save some. Now, let's remember our family. Pila pa sa aton mga pamilya ang wala nakabatik sang gospel and wala naka-obey sang gospel. Let's remember our friends, our neighbors, ang mga upod naton sa obra, ang inyong mga classmates. Pila pa sa ilang wala pa naka-experience sang gugma sa Diyos. Pila pa sa ilang wala pa nakasimba sa matutuod pagbuhi ng Diyos. So tandaan natin ang pagkatao ni Jesus, it was God's plan to reach the lost. It was a mission na dapat natin padayunon. So muna, subong kung may mga family gatherings kamo, grab the opportunity nga mag-glorify si Jesus. Kung ipalit ka dira sa prayer, go, pray. No, hindi na magmure-mure da nga kamulan na. Kung dira mag-glorify si Jesus, then go. So, bisan simple lang ang mga kayuhan ang ginapakita sa iban. Kung makatag ka regalo sa iban, bisan simple lang, no? Hatag. Every hug, every smile, every kind word, it's a reflection of God's love. Bisan ang simple talang ang pagpamusta sa mga tao nga wala na nato nakita dugay na. Maka-small talk kita sa ila. No, wala man kita dira perdihon. It can be your chance nga ma-introduce mo si Jesus. Amen? So you'll never know. It can be an opportunity to win a soul for Christ. Kaya bisan isa lang kakalag ang imong matandog, bisan isa lang kakabuhi ang magbag-o, it is worth everything. Kaya mo ng purpose nga may Christmas. Amo nang rason nga nagkari si Jesus sa kalibutan. Because He came to save the lost, and we continue that mission. So as we end today, let's remember that it doesn't matter whether we celebrate Christmas or not. Ang importante nga hindi kita malipat sa rason nga nagpakatao si Jesus. Nga na tao si Jesus para tagaan kita sang kaluwasan. And in return, hindi kita malipat sang aton purpose sa siningang kalibutan. To glorify God, to honor God, and to bring others to Him. So this Christmas, mga kauturan, ask yourself, ginag-glorify mo ba lang Diyos sa iyong kabuhi? Ginakabuhi mo ba lang fruit of the Spirit sa iyong kabuhi? Are you reflecting the love of Christ sa iyong pamilya, sa iyong neighbors, sa iyong mga classmates, sa iyong mga katrabaho? Are you reflecting the love of Christ? Gapangita ka bala sang paagi nga mangdaog sa mga kalag para kay Jesus, bisan sa simple lang ang paagi? If yes, then good job. Kaya mo na rason nga nagkari si Jesus. Pero kung wala mo pa ginahimo ang amuna nga obra, it's never too late to start. Amen? So kabaybang puli kita karon may bag-o nga pananaw sa sining holiday, no, sang ginatawag nga Christmas. And most importantly, tandaan naton nga ini nga season, this is not about
winning arguments. It's about winning souls. So let us use every opportunity nga ginatag sa Diyos sa aton nga madala sila naton kay Jesus. By all means, let us save some. Amen? Yes. We say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless everyone. Thank you, Jesus. Thank you.